channel. My name is RJ, your tarot card reader. Take what resonates and leave those not for others. Watch on your own risk. Gemini! Hello, my dear Gemini. Good morning, good morning, good morning. So, ayan. Nagba-black coffee lang ako para mabuhay yung ating katawang lupa. Ayan. So, hello, my dear Gemini. Welcome or welcome back sa ating mga channel, okay? So, meron kasi tayong YouTube, meron tayong Facebook page, and nag-upload na rin ako ngayon sa TikTok ng mga reels, ng mga pa-short reels, okay? Actually, parang yung mga trailer, okay? Sa TikTok ko ina-upload, yung mga pa-sneak peek, yung mga parating, sa TikTok ko yan ina-upload. So, I decided na i-activate na yung TikTok kasi para saan pat meron tayong TikTok, di ba? Tapos hindi natin ginagamit, okay? So, hello my dear Gemini. Ang gagawin natin ngayon, my dear, is ang iyong second half of February. This is from February 16 hanggang sa katapusan, and this is a general reading. So, mix lang natin, my dear, yung ating cards. Na-shuffle ko naman na to kagabi, pero shuffle natin ulit. And habang ginagawa ko to, my dear, papakita ko sa inyo ang aking pagkababae. Ay! Joke lang! Okay, ikaw naman, di ka mabiro. Okay, papakita ko sa inyo, my dear, kung paano ninyo ako makokontak just in case you are interested na mag-inquire, magpa-book, at magpa-reserve ng private. Magpa-book, magpa-reserve, parehas lang yun ng private reading. Okay, so makikita mo sa ating screen yung mga contact natin dyan. And at the same time, my dear, available din yan sa ating description box down below. Okay, available yan, my dear, sa ating description box down below. If you are interested na magpa-private reading. Okay. Let's go. Teka, shuffle pa natin yan. Di pa ako masaya. Shuffle pa natin, my dear Gemini, second half of February. Okay. Yan. Tapos cut na natin into 3. Na in the minute. In the minute. Puro minute na lang naintindihan. Okay, tapos itatabi muna natin to, my dear, kasi may bagong pasabog ang person, okay? May bagong pasabog tayo sa ating channel, okay? So, paano ba to? As much as I could, possibility in the everything, naintindihan mo? O, malamang hindi. No? As much as I can, I will try to explain how the mechanics, how the processing works. Ay, gumaganon. Okay. So, my dear Gemini, ipapakita ko sa iyo ngayon sa ating screen kung paano tumatakbo, lumilito, paano ba ako, Okay. Napakita ko sa iyo, my dear. Pasensya ka na ha. Kasi kagigising ko lang, my dear. Kumbaga hinahanap ko pa yung aking pinaka-center. Although nararamdaman ko naman na siya. Pero, alam mo yun. Konting something. Okay. So, napakita ko sa iyo, my dear Gemini, kung paano nag-work yung ating reading. Tutungga muna ako ng kape. Okay. So, umpisahan natin yung ating reading sa pagkuha ng energy ng second half of February. Bagal ng editor. Paki-pop up na si screen. Ayan, okay. Tapos,
Susundan natin ng energy mo. Sisilipin natin of course yung energy mo, hindi energy ng kapitbahay, kundi energy mo lamang. Okay? So ayun, nag-pop up na. And then, pupunta tayo sa iyong emotion or sa iyong heart. Mahalaga yan, my dear. Gusto ko malaman kung ano ang tinitibok ng iyong puso. Malay mo ako na. And then, of course, sisilipin natin ang iyong karumal-dumal, ang iyong nakaraan, okay? What happened in the past, kung ano yung mga eksena may deal sa nakaraan, sisilipin natin, of course. And then, syempre, hindi makukumpleto ang ating reading nang hindi natin sisilipin ang possible outcome ng ating reading, okay? And kukuha tayo ng isa pang card para naman my dear sa spiritual or spirit guide message, okay? So, titingnan natin kung anong gusto sabihin sa'yo ng ating mga spirit guide. And then, i-close natin, my dear, ang ating reading sa pagkuha ng hidden message. Okay, itong hidden message na to at saka yung possible outcome, magkaiba yan sila, my dear. Kasi yung possible outcome, para lang yan, my dear, doon sa area na nire-read natin, para lang yan, my dear, sa February 16 hanggang sa 28. Yung hidden message, 'di ba? Sago-sago ka pa. Okay? Yung hidden message, my dear, is para naman 'yon sa mga possible na hindi natin nakita sa reading natin, possible na mga parating pa sa'yo in the near future, yung mga ganon. Okay? So, tingnan na natin, my dear, tama na. Tama na. Let's go na tayo. Are you ready? Masyado yata maliwanag yung ilaw ko, my dear. Oh, hindi ko na pwedeng i-adjust yan kasi mahihirapan yung editor. Okay. Taray, may editor. Char! Okay. So, my dear, umpisa na natin ang iyong reading. Tama na tama na to. Char! Okay. So, kuha tayo ng card, Gemini, para sa possible na energy ng second half of February para sa'yo. Okay, focus na tayo sa ating reading. We have here, alam mo mabenta tong card na to. Lumabas to kay Aries, lumabas to kay Taurus, lumabas to kay sa'yo, Gemini. Okay, lumabas sa inyong tatlo, lumabas tong card na to. Anong meron? So, nakukuha ko, okay, scan natin yung card. Sinasabi sa card na to, emotional detachment or emotional release. Yun ang nakukuha ko. Any emotional, my dear, na blockage. Okay, ganun na lang tawag natin sa kanya. Emotional blockage, my dear. Any emotional blockage, anything na posibleng pumipigil sa'yo para mag-proceed sa energy na 8 of Pentacles. Bakit ko ba hinahawakan? Nagpa-pop up naman yan dyan sa screen. Okay. So, 8 of Cups, sorry. O, ano ba? Umayos ka. Di ka maganda. Okay. So, 8 of Cups. Okay, ang nakukuha ko is any emotional na blockage, my dear. Okay, any emotional na blockage na possible na nagpe-prevent sa'yo, my dear Gemini, from moving forward. Okay? So, ano nangyayari? Ang nangyayari dito, my dear Gemini, sinasabi na sa pagsampa ng second half of February is mararamdaman mo na meron kang mga energy or meron kang mga kinakailangan ng i-let go connected sa area ng emotion. Okay, actually, it's more on parang face your fears yung energy. It's more on parang you need to face your fears, kinakailangan mong gawin to kasi ito yung nagpe-prevent sa'yo para ma-proceed mo or ma-pursue, para matupad, ganun na lang, wag na mag-English, matupad yung iyong mga gusto at mikiin sa buhay, ganon, okay? So, 8 of Cups, mararamdaman mo, my dear, sa 8 of Cups sa pagsampa ng second half of February, okay? So, punta naman tayo, pasensya ka na, my dear Gemini, kung medyo makalat-kalat ako, ha? Kasi ako nakakalatan ako sa sarili ko. Okay, so let's go tayo, my dear, sa yung energy. Okay. May mga araw talaga na ganyan na makalat talaga ako. We have here the energy of the 9 of Cups. Wow! That is energy of wish. Wish.
Take me by the hand and wish. Okay. Ang dami mong gusto mangyari, my dear, sa buhay, sa energy ng Nine of Cups. Okay, ang dami mong wini-wish, ang dami mong gustong mangyari, ang dami mong gustong ma-accomplish, my dear. But the problem is, yung Eight of Cups, kanina, sinasabi, my dear, ng Eight of Cups na para ma-achieve mo tong mga bagay na gusto mo ma-achieve, kinakailangan mong magtanggal ng blockage. At yung blockage na yon ay nasa yung emotion. Okay, nasa yung emotion. Pero maganda yung Nine of Cups. Normally, pag lumalabas yan, you should make a wish. Pag lumalabas yan, mag-wish ka. Like, gusto ko ng ganito, gusto ko ng ganyan, okay? So, tingnan natin. Punta tayo, my dear, sa iyong heart. Gemini. Justice card. It's unfair. Yun ang nakukuha ko sa card na yun. It's unfair. Ganun talaga, my dear. Hindi naman talaga magiging fair ang mundo. Kasalanan to ng mga kasi hindi tayo masyadong in-inform na ganito pala ang mangyayari sa planet Earth, okay? So, Justice card, yung para sa yung emotion, okay? It's more on parang actually, may positive na energy naman si Justice card. Okay, may positive na energy siya. Is more on parang papabor din sa akin yung lahat. Ganon. Pakinggan mo sasabihin ko ha. Papabor din sa akin ang lahat. Papabor din. Ibig sabihin, mangyayari din yung mga bagay na gusto kong mangyari. So, yun lang yung positive na nakukuha ko sa kanya. Pero pinakauna ko na nakuha sa kanya is yung energy ng it is unfair. Parang hindi patas, ganon. Para na-take advantage ka. Para kang pangit man, para kang nanakawan, parang ganon. Parang may kinuha sa'yo. Or hindi nagwo-work yung system according na pumapabor sa'yo. O, alam mo yung parang flip the coins. Every time na nag-flip the coins, laging sa kabilang side pumapabor, sa'yo hindi. Parang ganon. Kahit na naglagay ka na ng napakaraming effort, my dear, like nagtumbling ka na, nag-split ka na, parang hindi pa rin sa'yo pumapabor yung coins, okay? Laging dun pa rin talaga sa kabila. Mayroong energy, my dear, sa energy ng justice na parang nakaka-drain. Okay, there's a tendency na parang nakaka-drain, nakakapagod, pero may konting sprinkle ng pag-asa over here, okay? May konting pag-asa over here, pag-asa public market. Okay. So, may konting hope dito sa energy ng justice na darating yung araw mangyayari din tong Nine of Cups na to. Pero, once again, Eight of Cups, my dear, Eight of Cups, kinakailangan mong maglinis ng iyong emotion, okay? So, ang dami ko sanang gustong sabihin dito sa energy ng justice, pero mamaya na lang sa bandang dulo para hindi tayo mag-time consume, lalo na doon sa mga nagmamadali, okay? So, punta tayo sa energy ng nakaraan, my dear. What is this? The King of Wands. Okay. Actually, maganda yung energy sa energy ng King of Wands. Sa lahat ng energy, sa lahat ng card, my dear, sa table natin, maganda naman. Maganda naman siya kasi sinasabi dito na meron kang unstoppable na energy pagdating sa mga bagay na gusto mo. Yun nga lang, yung Eight of Cups talaga eh. Etong Eight of Cups na to, okay? Sinasabi sa energy na nakaraan na parang you already build something. Parang meron ka na naumpisahan, meron ka nang ginawa, pero parang hindi mo nagugustuhan yung result or parang hindi ito yung expected mo na result. Parang dapat ganito na eh. Dapat eto na. Dapat yung ganon na energy, my dear. Okay? Kasi ang dami ko nang nilagay na effort dito. Yun ang nakukuha ko sa energy ng King of Wands. Like, naging very determinado naman ako. Like, nag-hard work naman ako sa kung ano man tong bagay na ito. Pero bakit ganon parang hindi siya pumapabor? Kasi, dito sa energy ng Eight of Cups pa rin talaga tayo bumabagsak. May something dyan sa Eight of Cups na yan. It's either nasaktan ka, it's either naloko ka, it's either
may nangyari na something, my dear. Okay, baka na emotional manipulation ka, something like that. Basta may nangyari sa'yo, my dear. Okay, dito. Parang hindi ka makamove on. Merong isang energy na hindi ka makamove on. Okay? And yung energy na yon, nakaka-apekto yun kung bakit hindi namumunga or hindi tumutubo yung tinatanim mo ng maayos. Okay, tumutubo naman siya. Pero like for example, nag-expect ka na maraming bunga. Okay, kunyari tanim ka ng papaya. Ayan, tanim ka ng papaya. So, lahat naman ng care, like simula sa lupa, sa tubig, fertilizer, ginawa mo naman, my dear, pati yung sa pagpili ng buto. Okay, na itatanim mo. Okay naman. Lahat, as in, like, you never miss a day na wala yung attention mo doon sa tinanim mo na yun. Kasi you're expecting, my dear, na sa harvest season is malalaki talaga yung mga bunga niya, na as in, like, hitik na hitik, okay? So, eto na nga, nag-harvest season na. May bunga naman, pero hindi kagaya ng ine-expect mo. Baka nag-expect ka may din ng mga dalawang dangkal na papaya na malaki talaga, pero like, isang dangkal lang yung tumubo or yung bunga niya. Okay? Ganun na nakukuha ko. Ang reason doon, my dear, is because napakalaking factor, my dear Gemini, yung ating emotion. Every time na meron tayong gustong mangyari sa buhay natin. Hindi lang masyadong obvious, pero napakalaking bagay nun. Kasi apektado nun, my dear, yung moods natin. At kung apektado nun yung moods natin, apektado din yun yung energy natin, okay? So, kung apektado din yung energy natin, apektado din yun yung mga ginagawa natin. Ibig sabihin, meron din siyang contribution. Kung sa pag gumagawa ka ng cake, meron siyang contribution. Ang dami ko na sinabi. So, let's go na tayo, my dear, sa possible outcome. Pasensya na kayo. Okay, basta naintindihan mo na. Yun na yun. Tapos meron pa akong sasabihin sa Justice card. Ang sasabihin ko lang, my dear, sa Justice card is ganun talaga ang buhay. Hindi talaga habang nasa ibabaw ka ng mundo, may mga bagay talaga na unfair and you just need to be open-minded about it. Okay? Possible na outcome nitong ating reading. Nakita ko kasing oras natin mag-18 minutes na. Okay, i-compress pa yan. So, yeah, mga aabot tayo ng 20 minutes, mga ganon. And ayoko na mahabang reading. Sa energy ng 2 of Wands, my dear Gemini, this is more on making decisions. So, this is the possible outcome. So, hindi siya kaagad magkakaroon ng result kasi kinakailangan mong gumawa ng desisyon. So, posible, my dear, na nahihirapan ka talagang mag-detach, nahihirapan ka talagang mag-let go. Pero masasabi ko lang sa iyo ngayon, my dear Gemini, habang hindi mo nagagawa yung energy ng 8 of Cups, okay, sabihin na natin energy ng pagpapatawad, energy ng letting go, energy ng moving forward, malaki ang posibilidad, my dear, na during harvest time, hindi talaga magiging 100% na accurate according to your expectation yung magiging bunga ng mga itatanim mo. Kasi may something. Mayroong 8 of Cups, okay? So, 2 of Wands is connected sa energy ng making decision, okay? So, let's go tayo, my dear. Anong gusto sabihin sa'yo ng ating mga spirit guide? Dami ko kasing daldal, ayan tuloy. Naghahabol ako sa closing. Ayoko kasi na mahabang reading. Pasensya na, my dear. Kung ayaw nyo ng mahabang reading, mas ayoko ng mahabang reading. Kaso minsan kinakailangan ko ipaliwanag yung reading as much as I can, as much as I could, okay? So, let's go tayo, my dear. Anong gustong sabihin sa'yo ng ating mga spirit guide? We have here the energy of the 5 of Pentacles, okay? So, ang nakukuha ko dito, my dear, is problema to na may kinalaman sa usapin ng financial, my dear, okay? So, problem na may kinalaman sa usapin ng financial. Ang nakukuha ko dito, my dear, is you are not alone. Okay, yung kanta ni Michael Jackson, okay, yun ang nakukuha ko, you are not alone. Kasi ito, church to yung nasa likod, that is a church. Sometimes, we just need to go inside the church or mag-reach out, my dear, sa mga tamang tao, sa mga tamang energy. Hindi natin kaya, my dear Gemini, na parang pilitin na kunyari, like yung partner mo o yung mga kamag-anak mo, yung mga kaibigan mo, na parang maintindihan kung ano yung mga bagay na gusto mong mangyari, okay? It is just more on, na nakukuha ko sa card na to, it is just more on finding somebody that will truly understand you, okay? Yun. Hindi yung pipilitin mo na maintindihan kanila at suportahan kanila sa mga bagay na gusto mong mangyari. It's more on
reaching out or finding yung mga tao that truly believes you and truly support you. Okay? Hindi mo sila iproprogram na i-support ka at maintindihan yung mga bagay na gusto mo mangyari bagkos sila mismo ay merong willingness and openness, tama ba ko, na suportahan ka sa mga bagay na gusto mo mangyari. Okay? Sometimes it is just more on parang sabihin mo lang dito, my dear, Jesus take the wheel. Parang ganun, Jesus take the wheel. Ganun lang. Ipaubaya mo, my dear, lahat sa Kanya. Kasi this is energy of the Five of Pentacles. And normally, my dear, pag lumalabas ang Five of Pentacles, ito ay may kinalaman sa issue na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. So, just let it go, my dear. Okay, just kung meron kang problema ngayon na may kinalaman sa usapin ng financial and you feel like, my dear, it's unfair, like people is just only using me like this, like that, is because probably nasa maling circle ka or mali yung tao na energy na yan or something. Okay, kasi meron ka ditong energy ng Eight of Cups. And kung ano, my dear, yung mga bagay na nangyari na, like naibigay mo na, nangyari na, let it be. Okay, wag ka na magkim-kim kung naloko ka, na-scam ka, or kung ano man yan, or ginagamit ka lang, so on and so forth, whatever reason it is, hayaan mo na, my dear, nangyari na ang nangyari. Okay, wala tayong magagawa doon. Okay, basta sinasabi dito, my dear, you are not alone sa energy ng Five of Pentacles. Okay? Bottom deck of the card is the Eight of Wands. Energy of change, my dear. Okay? Maraming pagbabago ang mangyayari sa'yo, my dear, sa hinaharap. Like, super maraming mga message, awakening, spiritual guide, okay? Meron ka transformation. Actually, parang bagong Gemini ang nakukuha ko dito. It's more on reprogram. I-reprogram ka, my dear. I-restart ka, i-reboot ka, my dear. Kasi meron ka mga belief system, meron ka mga ugali or mga pananaw sa buhay na hindi na nagwo-work sa ngayon. Okay, yun na nakukuha ko. Kung makikita mo, my dear, yung ating opening card over here, energy ng second half of February is more on letting go, it's more on detach, pero hindi mo kaagad magagawa to. Pero of course, bakit ko sabihin pero of course? Kasi nga, nakasanayan na natin. Okay, for example, nasanay ka nagkakape every morning. So, hindi naman natin matatanggal kaagad yan. Okay, hindi talaga kaagad-agad. So, it will take time. Pero, makakatulong, my dear, if unang-una, magtitiwala ka sa ating buong may kapal. Okay, just take the wheel and learn how to value, my dear, yourself. Ayan o, world card, Ace of Swords, transformation, my dear. This is a transformation, my dear. Maraming transformation ang mangyayari sa iyo. Magiging transformer ka, my dear. Okay, very, very soon. Okay, my dear, pasensya ka na, ang haba na nung reading natin. Mahirapan na yung ating editor. Okay, so my dear Gemini, ito ang nasagap natin na energy para sa iyong second half of February. I hope and pray, my dear, na nagustuhan mo ang ating reading. And always remember, my dear, na ang mga cards natin ay gabay lamang. Tayo pa rin po ang gumagawa ng ating kapalaran. Maraming salamat po.